Enero ng taong 2012, maagang umalis si Albert Locaberte patungong Ninoy Aquino International Airport. Isa na namang panibagong kontrata ang pipirmahan niya sa Riyadh, kung saan siya nagtatrabaho bilang delivery truck driver ng isang kumpanya. Gaya ng dati, dala niya ang mabigat na bagahe. Hindi lang ng mga damit kundi ng panibagong sakripisyong kailangang tiisin. Mawalay sa pamilya, malayo sa kaisa-isang anak at muling iwan si Ofelia na kanyang asawa. Sa huling hapunan bago ang biyahe, maayos ang pakikitungo ni Ofelia. Tahimik siyang nakikinig sa mga plano ni Albert. Ang pagpapatapos ng pinapagawa nilang bahay sa may Taytay, ang pag-iipon para sa pag-aaral sa kolehiyo ni Marjorie at ang balak nilang maliit na negosyo pag-uwi niya. Tumango lang si Ofelia. Paminsan-minsan ay ngumingiti pero may kung anong bigat sa mga mata nito. Sa pag-alis ni Albert, nagsimula ang mga pagbabago sa bahay. Sa unang mga linggo, abala si Ofelia sa mga gawain, mga ordinaryong gawaing bahay at pag-aasikaso kay Marjorie. Pero habang tumatagal, napansin ng mga kapitbahay na mas madalas na siyang nakikitang nakatambay sa harap ng bahay, nakatingin sa malayo at parang wala sa sarili. Dumalas din ang pagdaan ni Rudy Pascua, kumpare ni Albert at ninong ni Marjorie. Dati madalang lang pero ngayon halos lingguhan na kung bumisita at madalas ay makikitang nag-aalok ng tulong kay Ofelia. Hindi naman ito binigyan ng kahulugan ng mga tao noong una dahil kilala nila si Rudy bilang malapit sa pamilya at talagang matulungin ito sa kahit na sino. Ngunit, lingid sa kanilang kaalaman ay may lihim ng namamagitan kina Rudy at Ofelia. Nagsimula sa mga simpleng biruan, madalas na kumustahan hanggang hindi nagtagal, naging palihim na tagpuan na ang kanilang bahay tuwing gabi. Kapag tulog na si Marjorie at tahimik na ang paligid. Walang nakahalata sa mga nangyayari sa pagitan ng dalawa dahil maingat ang mga ito, ngunit isang hating gabi, nagising si Marjorie sa ingay ng gate. Mula sa siwang ng bintana ng kwarto niya, naaninag niya si Rudy. Dahan-dahang lumalabas ng bahay. Bit-bit ang jacket at nakayuko na parabang ayaw makagising ng kahit sino. Kinabukasan agad na tinanong ni Marjorie ang ina tungkol sa nakita. Si Ofelia, bagamat nagitla sa tanong ay mabilis namang sumagot na may naiwan lamang ang kanyang ninong Rudy sa kanilang bahay at malamang ay nagdahan-dahan ng pag-alis para hindi makaabala. Samantala, sa kabilang kanto, si Jason, ang pamangkin ni Albert na nakikitira kay Aling Mercy, ay unti-unti na ring nakakahalata. Nang gabing yon, hindi siya nakatiis. Pabulalas niyang binanggit kay Aling Mercy ang mga bagay na napapansin niya. Ang madalas na pagbisita ni Rudy, ang tagal nito sa loob ng bahay ni na Ofelia at ang isang pagkakataong nakita nitong niyakap ni Rudy, si Ofelia. Si Aling Mercy na tiyahin ni Albert ay nagsimulang mangamba at hindi niya alam na ang pangambang ito ay makukumpirma sa lalong madaling panahon. Nobyembre 2012, halos isang taon na ang lumipas mula nang muling umalis si Albert patungong Saudi. Isang hindi inaasahang insidente ang naganap. Isang umaga, habang naglalaba sa likod ng bahay, biglang nanghina si Ofelia. Nahilo siya at napaupo sa simento. Akala niya dahil lang sa init at puyat, pero nang mangyari ulit ito makalipas ang ilang araw, napilitan siyang bumili ng pregnancy test. Sa banyo, halos hindi siya makahinga habang hawak ang test kit na may 2 malinaw na guhit. Hindi niya alam kung anong mas matimbang, ang takot na malaman ni Albert o ang kaba sa magiging reaksyon ni Rudy. Hapon ng araw ding yon, kinausap niya si Rudy.
Magkahalong galit at takot ang laman ng mukha ni Ophelia. Hindi nagtagal umakyat ang tensyon sa pagitan nila. Si Rudy, halatang kabado, ay nagpumilit na ang tanging solusyon ay itago ang nangyari at ang pinakamabilis na paraan ay tanggalin ang bata bago pa man malaman ng iba. Hindi agad sumagot si Ophelia, pero sa mga sumunod na araw, unti-unti siyang kinain ng takot na malaman ito ng asawa. Takot rin na mapahiya at takot na mawala ang lahat. Sa sumunod na buwan, umalis siya nang hindi nagpapaalam kay Marjorie. Sumakay siya ng jeep papuntang Taytay, Rizal. Bitbit ang maliit na sobre na may lamang pera. Sa isang iskinita, dinala siya ng isang kakilala sa maliit na bahay na may makipot na silid. Doon siya tinanggap ng isang matandang babae na halatang sanay na sa ginagawa. Walang tanong at mahabang usapan. Isinagawa nila ang isang kasunduang lulutas sa problema ni Ophelia kapalit ng halagang 3,000 piso. Natapos ang proseso bago maggabi. Umiiyak si Ophelia habang papauwi. Ramdam ang hapdi ng kanyang tiyan at bigat ng kalooban. Pero pilit pa rin niyang kinakalma ang sarili. Ayaw niyang mabisto. Ayaw niyang mag-iwan ng bakas. Ngunit pagsapit ng ikalawang araw, nagsimula ang matinding pagdurugo. Hindi niya agad sinabi kay Marjorie. Pinilit niyang tumayo, maghanda ng almusal, pero ilang hakbang lang mula sa kusina ay nawala na siya ng malay. Si Marjorie ang unang nakakita sa kanya sa sahig. Walang malay, malamig ang balat at duguan ang likod ng duster. Nataranta ang bata. Tinawag si Aling Mercy na agad namang nagpasundo ng tricycle at isinugod siya sa ospital. 2 araw siyang nasa ICU. Walang direktang pahayag ang mga doktor, pero sa mga usapan sa labas ng silid, lumulutang ang mga salitang complications at illegal procedure. Sa ikatlong gabi sa ospital, pumanaw si Ophelia. Ang buong barangay ay nabigla. Ang balita ng kanyang pagkamatay ay kumalat at may ilan na nagsimulang magtanong. Bakit biglaan? Bakit hindi man lang naagapan? Wala si Rudy. Simula nang isinugod si Ophelia sa ospital, hindi na siya muling nagpakita. Hindi na rin sumasagot sa tawag. Wala sa bahay. Wala sa dating tambayan. Naglaho itong parang bula. Samantala, sa Riyadh bandang 2:00 na ng hapon nang matanggap ni Albert ang balita tungkol sa pagkasawi ng asawa mula sa tawag ng kanyang anak sa kanyang roaming number. Hindi niya agad naintindihan ang sinasabi sa kabilang linya. Magulo, umiiyak, nanginginig ang boses, at nang maging malinaw ang lahat, bumagsak siya sa semento. Halos hindi siya makahinga. Sa mga sumunod na oras, halos wala na siyang maalala. Nasa sahig siya. Hawak ang cellphone at ang mundo niya ay animoy tumigil. 3 araw ang itinagal bago siya makabiyahe pabalik ng Pilipinas. Sa bawat minuto sa eroplano, pilit niyang iniintindi kung anong nangyari. Sinabi ng mga kaanak na si Ophelia ay nawalan ng malay, inatake at pumanaw dahil sa matinding pagdurugo. Walang malinaw na detalye. Pagbaba pa lang niya sa NAIA, ramdam na niya ang bigat. Sa Antipolo, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi at katahimikan sa burol ng asawa. Si Marjorie ay nakaupo sa gilid at tila natuyo na ang mga luha sa ilang araw na pag-iyak. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga gamit na naiwan ni Ophelia, lumapit si Jason sa kanya. Pinaupo siya nito sa labas ng bahay at sa mahina ngunit seryosong tinig, ibinulgar niya ang kanyang mga naging obserbasyon. Ang madalas na pagbisita ni Rudy, ang mga gabing palabas ito ng bahay ng alanganing oras at ang pagkakabuntis ni Ophelia.
Hindi agad nakapagsalita si Albert. Parang hindi pa rin niya kayang isiksik sa isip ang posibilidad na ang kumpare niyang itinuring niyang kapatid, ang taong sinabitan pa ng barong sa binyag ni Marjorie, ay siyang dahilan ng lahat ng ito. Sa sumunod na gabi, habang binabalikan niya ang mga rehistro ng tawag sa cellphone ni Ophelia, napansin niyang halos lahat ng ito ay hindi sa kanya, kundi sa isang bagong numero. Nalaman niya na kay Rudy yun. Kinumpirma ito ng kanyang tiyahin na si Aling Mercy. Matagal na raw siyang may kutob, lalo na't ilang ulit niyang nahuling may kahina-hinalang kilos, sina Rudy at Ophelia. Hindi niya raw alam kung paano sasabihin noon kay Albert at ayaw niyang mag-alala ito sa malayo at baka kung anong mangyari. Pero ngayon, wala na siyang dahilan para manahimik pa. Nabuo sa isip ni Albert ang isang larawan ng pagtataksil at hindi niya ito matanggap. Mahal niya ang kanyang asawa pero bakit niya ito nagawa sa kabila ng kanyang sakripisyo para sa kanyang pamilya? Nagsimula siyang magkimkim ng galit, lalo na kay Rudy na itinuring na niyang kapatid at ipinangako sa sarili na aalamin ang buong katotohanan at pananagutin si Rudy sa kataksilan. Sa silid, habang pinapanood niyang matulog ang anak, ramdam niya ang panibagong sakit. Hindi lang bilang asawa, kundi bilang ama. Isang batang babae ang naiwan sa kanya, isang buhay na kanyang kailangang alagaan, isang responsibilidad na mag-isa na lang niyang haharapin. Isang buwan mahigit mula nang mailibing si Ophelia, pero sa puso ni Albert parang kahapon lang nang marinig niya ang balitang wala na ito. Hindi pa rin tuluyang nagsisink in sa kanya ang lahat. Lalo na ang mga detalye sa likod ng pagkamatay nito at higit sa lahat, ang papel ni Rudy Pascua sa trahedya. Doon lamang siya nagkaroon ng pagkakataong magtungo sa presinto. Ipinablatter niya si Rudy. Wala siyang konkretong ebidensya para sa kasong kriminal sa ngayon maliban sa testimonya ng mga kaanak. Pero gusto niyang magkaroon ng record ang lahat. Gusto niyang simulan ang paghahanap ng hustisya. Habang pinoproseso ang blotter, kumilos din si Albert sa sarili niyang paraan. Naglakad siyang mag-isa. Pinuntahan ang dating pinagtatrabahuhan ni Rudy sa isang construction site sa Cainta. Ayon sa foreman, ilang linggo na raw itong hindi pumapasok. Tumawag daw ito isang hapon, nagsabing may emergency at hindi na makakabalik. Wala ring ibang detalye kung nasan ito ngayon. Mula roon, nagtanong-tanong siya sa mga dati nitong kainuman. May nagsabing nakita raw si Rudy sa isang beer house sa Pasig, pero hindi na muling nagpakita pagkatapos ng balitang pumanaw si Ophelia. Halos lahat ng dating malapit dito ay nagsasabing hindi rin nila alam kung nasa na ito ngayon. Walang katiyakan. Walang konkretong direksyon pero determinado si Albert. Sa huling bahagi ng 2013, nakuha niya ang isang tip mula sa kakilala. May umuupa raw sa isang maliit na kwarto sa ikalawang palapag ng lumang apartment sa Pasig. At sigurado umano ang impormante na ito na si Rudy ang nakita niya na naroon. Wala nang sinayang na oras si Albert. Kinagabihan pinuntahan niya ang lugar. Mag-aalas 10 na. Madilim ang paligid. Umakyat siya sa kahoy na hagdan. Kumatok hanggang marating ang unit sa dulo. Nakabukas ng bahagya ang ilaw sa loob. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang kumatok. Walang sumagot. Sa loob ng ilang segundo bumukas ang pinto at sa unang pagkakataon mula nang umalis siya papuntang Saudi, muling nagtagpo sina Albert at Rudy. Hindi nagtagal ang katahimikan. Kumilos si Albert. Sa isang iglap lang ay tumama ang kanyang kamao sa mukha ni Rudy. Nabuwal ito ngunit habang nasa sahig ay hindi tumigil si Albert sa pag-atake. Sinubukang lumaban ni Rudy.
Ngunit tila mas malakas si Albert ng gabing yon na mas pinaapoy ng galit na naipon at sakit na kinikimkim. Sa gitna ng kaguluhan, nabasag ang isang bote ng alak sa sahig. Isang sandaling hindi napigilan ang kamay ni Albert. Kinuha ang basag na bote, pinuntirya si Rudy sa tagiliran. Ilang saglit pa ay tumigil ang komosyon at isang buhay na naman ang nawala. Pagkalabas niya sa building, tahimik siyang naglakad. Walang ibang dala kundi ang sarili at ang bigat sa dibdib. Ilang oras bago mag-umaga, dumiretso siya sa pinakamalapit na istasyon ng pulis sa Pasig. Walang dalang abogado, walang kasamang testigo. Pumasok siya sa presinto, umupo sa bangko at mahinahong isinuko ang sarili. Agad naman siyang i-detain dahil sa kanyang ginawang pag-amin. Marso 2015, 2 taon matapos ang insidente sa Pasig, nagsimula ang paglilitis sa kasong homicide na isinampa laban kay Albert Locaberte. Tahimik sa loob ng courtroom ng Regional Trial Court. Ang kaso ay naging usap-usapan sa lugar. May mga nagsasabing dapat siyang makulong dahil sa bigat ng ginawa niya, pero mas marami ang pumapanig sa kanya, lalo na ang mga nakakaalam sa kanyang pinagdaanan. Ang korte ay puno ng papel, argumento at patunay. Pero ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Marjorie, 15 taong gulang, nakaupo sa witness stand. Tahimik pero buo ang loob. Nang tanungin siya kung ano ang natatandaan niya bago pumanaw ang kanyang ina, inilahad niya ang nakita. Si Rudy, na ilang beses niyang nakitang lumalabas ng kanilang bahay sa 10 oras ng gabi. Ang mga madalas nitong pagbisita at ang pagbagsak ng ina niya sa sahig. May luha sa mga mata si Marjorie habang binabanggit ang matagal niyang pananahimik, ang mga gabi ng pangungulila at ang damdaming hindi niya maipaliwanag. Sumunod na tumistigo si Jason. Dahil hindi siya sanay na magsalita sa publiko, dinala niya ang lumang notebook kung saan niya sinulat ang kanyang mga obserbasyon. Ipinakita niya ang mga araw at oras ng mga pagbisita ni Rudy at mga salitang narinig niyang palihim habang kausap si Rudy ni Ofelia. Nakatambay naman noon si Jason sa tindahan, gayon din si Rudy. Ipinresinta rin ng abogado ni Albert ang mga text messages na na-recover mula sa cellphone ni Ofelia. Mga mensaheng nagpapahiwatig ng relasyon at pagpaplano ng solusyon sa kung anong problema. Ang testimonya ng doktor mula sa ospital ay lalong nagpalinaw ng kaso. Kinumpirma nito na ang ikinamatay ni Ofelia ay septic shock due to post-abortion infection. At batay sa kalagayan ng katawan nito, hindi ito isinagawa ng isang lisensyadong doktor. Pinagtibay pa ito ng dokumento mula sa barangay health worker na nagpatunay sa pagpapakonsulta ni Ofelia sa isang babae sa Taytay na kilalang nagsasagawa ng mga back alley procedure. Hindi na ito nahanap ng mga otoridad. Ang abogado ng prosekusyon ay hindi na rin nakahanap ng matibay na depensa laban sa emosyonal na estado ni Albert. Isa-isang binanggit ng depensa ang mitigating circumstances sa ilalim ng Article 13 ng Revised Penal Code, passion and obfuscation, provocation at emotional shock. Matapos ang ilang linggo, bumaba ang desisyon. Guilty pero hindi ng murder. Si Albert ay hinatulan ng homicide at dahil sa mga nakikitang dahilan ng kanyang pagkilos, binigyan siya ng parusang 3 taon at 6 na buwan na pagkakakulong. Sa loob ng korte, nagyakap lang si Marjorie at Albert. Tahimik na luha, tahimik na kapatawaran. Sa loob ng kulungan, naging tahimik si Albert. Madalas lang siyang nakaupo sa gilid ng bakuran, nakatanaw sa malayo. Isang araw, bumisita si Marjorie. Bago siya umalis ay nag-iwan siya ng isang sulat para sa ama. Isang sulat ng pasasalamat dahil sa kabila ng lahat, naging mabuti itong asawa at ama.
Sa kanyang maliit na pwesto sa selda, itinago ni Albert ang sulat. Walang halaga ang mga araw kung hindi ito para sa isang layunin. At para sa kanya, iisa lang ang dahilan kung bakit siya kailangang makalayang muli. Ang kinabukasan ng kanyang anak na si Marjorie. 3 taon at kalahati mula nang pumasok si Albert sa kulungan at ngayon muli siyang lumalakad sa labas ng piitan. Sinalubong siya ni Marjorie na ngayon ay nasa kolehiyo na at sinusuportahan ang sariling pag-aaral. Sa mga unang buwan ng paglaya, sinubukan ni Albert na muling maghanap ng trabaho sa abroad. Nagpasa siya ng resume sa 3 agency. Pero sa tuwing aabot siya sa medical at background check, lagi siyang tinatanggihan. Ang kanyang criminal record ay tila isang marka ng nakaraan na hindi na niya kayang itago. Sa halip na sumuko, naganap siya ng ibang paraan. Nagbenta ng iba't ibang produkto hanggang isang araw may lumapit sa kanya. Isang matandang kapitbahay na may lumang kariton ng pares na hindi na ginagamit. Doon nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Sa gilid ng isang eskinita, nagsimulang dumagsa ang mga tao. Unti-unti, naging patok ang pares ni Albert. Mula sa mga estudyante hanggang sa mga tricycle driver, naging paborito ang pares niya. Samantala si Marjorie ay nasa 3 taon na sa kolehiyo sa kursong edukasyon. Working student sa isang tutorial center tuwing hapon pero palaging umuuwi para tumulong sa kariton ng ama tuwing Sabado. Sa graduation day ni Marjorie, dumalo si Albert. Sa pinakalikod na hanay, dinig ang malakas na palakpak nito habang inaabot ni Marjorie ang kanyang diploma na ilang taon niya ring pinaghirapan. Bagamat maraming nangyaring hindi kanais-nais sa mga nakaraang taon, isang bagay pa rin ang ipinagpapasalamat ni Albert at yun ay ang natupad ang kanyang pangarap para sa anak. Hindi na rin niya sinubukang mag-asawa pang muli at itinuon na lang ang sarili sa kanyang maliit na negosyo. Sa anak at sa mga magiging apo sa hinaharap. Ang nangyari sa nakalipas ni Albert ay maituturing na napakadilim na yugto ng kanyang buhay. Gayunpaman, isang bagay lang ang mahalaga. Ang yugtong yon ay tapos na at ang pag-asa ay muling nakasilip. Patunay na pagkatapos ng dilim ay laging mayroong liwanag.